pag inamoy mo, amoy sunog na yung langis ng kanya, yung ATF niya. So, ibig sabihin, hindi to related doon sa nabaha. Nagkataon lang na nasabay doon sa mga paps. Ito yung dati dito kami ba't na nakatira. So sa Novaliches sa bayan dito kami namamalengke. Ngayon lumipat na kami sa bandang Kamuning, kaya ngayon nag-commute ako papunta dito. So malapit na dito yon yung yung sa service natin. Siguro magbubuk na lang ako ng motorcycle. Yan. So ayan mga paps, nandito na tayo. Kaso lang yung pinpoint medyo malayo. Kaya tinawagan ko si customer. Tapos yan. Ayun, nag-aantay sila. Yung mismong pala nito, dun sa una nating Avanza na puti, ito yata yun. Dito pala banda yung niya, yung unit. Diyan po. Ayun, kumakaway si sir. Nung una tayo nag-service mga paps dito sa Avanza na to. Tapos ni-repair tayo dun sa kamag-anak nila. So naayos din natin. Tapos ngayon ni-repair ulit tayo dito sa kapitbahay yata nila to, kamag-anak din. Yan, tumatahol pa. So yung unit niya is Tucson. Yan, ito yung tumirik yata to kahapon dun. So hi, good afternoon sir. Doon ako binaba nung Oo, good afternoon po. So ito pala yung unit na to, yung Tucson niya. Ito yung aayusin natin. So, sir, kayo po yung kausap ko? Oh. So, ano nangyari po dito? Siya yung may-ari pala si Sir... Anong pangalan niya, sir? John Rex. Si Sir John Rex. Sa kanya tong Tucson. 2000 to, sir? 2010. So, yung problema daw nito is kahapon tumirik, no? Oh. Kasi hindi tayo nakapunta kahapon kasi medyo na. Kaya ngayon tayo nag-service. Yan. Ano naging problema, sir? Bigla pong tumirik eh. Kasi bigla talaga siya kasi maayos po yung doon. Tapos after magpagas yung after daw nila magpagas, pumugak tapos huminto na. Tapos wala yatang forward to, pero may reverse. Tama ba, sir? Walang forward, may reverse? May reverse po siya pero yung forward po hindi mag... Oo. So, ang history pala nito, naidaan nila sa baha, pero hindi naman yata naabot. Hanggang saan yung baha, sir? Pero po dito. Lagpas ng gulong. Oo. Tapos mga, after na baha, ano nangyari? Pinakapalitan po ng langis, tapos pinalinis po yung makina, tapos yung mga niya. Tapos, okay naman po nun, okay na siya, umaandar po na maayos, wala pong problema. Kaso nakailaw po yung airbag niya. Airbag, oo. So, tapos after daw nun, yung nagpagas sila is bigla daw pumugak. Tapos, yan na, nawala na yung reverse. Kaya kahapon mga paps, yung forward pa lang nawala. Kahapon is, yun nga, tumirik daw to dun banda sa bayan. Tapos tinawagan nila ako. So hindi tayo nakapunta kasi medyo alanganin na. Kaya ngayon natin pupuntahan. Check-in natin mga paps. Lagay ko lang dito, sir, ha. So mga paps, nakita natin, sabi change oil daw to, no? Change oil siya, pero siguro hindi ito pinlashing. Kasi kung makikita natin mga paps is ayan, nakikita ba? So pag ganyan yung kulay, parang coffee ko brown ba, o parang yung 3-in-1 coffee is may tubig pa to, hindi pa to hindi pa, kaya ganon. So masama sa makina to, dapat to pinlashing
may natira pang tubig sir, nakikita mo. Ay, Ayan. po kaya po medyo... Pag ganyan ang kulay niya, putla po yung... so hindi maganda sa makina to. Dapat to, ang ginawa nung ano, saan nyo ba pinatingnan Dito to? po, may nagagawa po kasi dyan. Ano, din drain lang tapos hindi. Tapos pag drain, nilagyan ng bagong langis, wala na, tapos na. Ano po. So, di ba kakaano ko lang sa vlog ko, ewan ko kung napanood nyo, nung isang araw yata binlog ko yun, dapat i-flashing natin to 2 to 3 times, siguro 1 to 2 times bago natin lagyan ng langis. Kasi tignan mo, meron pa siyang natira kasi ito nga yung sinasabi natin na pag naka-apekto sa makina is mauuwi sa misma halang gastos. So, yan ang nakita natin. So, ang mangyayari dito mga paps, hindi na to pwedeng paandarin talaga kasi mahihirapan yung makina. Yung tubig niya pag umano is baka maka-apekto dun sa mga conrod bearing niya o sa internal. Ang mangyayari, kakatok yung makina mo. So, yun yung una natin nakita. So ngayon sa loob tayo is i-start natin. I-scan pala natin. So yung transmission nito is tignan din natin dito. So coolant. Bago rin to. Opo, ayan po. Oo. So, ibig sabihin, yung natirang tubig dun sa loob is hindi siya nasala masyado. Madulas, madulas yung langis niya dun sa ano. Sabihin, pag gano'n mga paps, yung air filter nito is nakahigop ng tubig. Kaya pumasok sa, hindi ba nangangagata sa? Hindi po. Pumasok to dun sa makina. Kaya gano'n. So, hindi nila na-drain masyado. Tapos, dapat pag ganito, kasi delikado yung ganun, kaya sinasabi ko dun sa vlog ko nung nakaraan, is dapat madrain ng maayos para yung excess na water, yung tubig, is mawala. Kasi pag pumasok sa makina yun, sobrang laki ng gastos ang aabutin pag nagkataon. Etong air filter mo napalitan na? Yung air filter po, Hindi rin. So, dapat pinapalitan din yan kasi ang pinalitan po ng filter yung sa langis po. oo, pinapalitan niya pag nag-change oil. Pero ngayon, pag change oil ulit natin at pinlashing ulit natin, papalitan ulit natin yung kasi nakahigop na rin ng tubig yun. So, mas lalong napalaki yung gastos ni sir. Imbis na, kasi ang kakailanganin mo dito, langis ulit. Pa-flashing ulit. Tapos pag na-flashing, pangalawang flashing. Tapos yung susunod, yung langis na talagang nilalagay nyo dito, yung press na ano. So, checkin pa natin itong mga to. So, i-scan muna natin mga paps. So, dapat yon nung nakita nilang pinasok ng langis, is dinrain nila, tinanggal yung spark plug. Tinanggal po. Tapos, may tubig dun sa ano, wala. Pati yung battery. Tinuyo, yan. Ang nakalimutan siguro nila o talagang hindi nila is SOP yan dapat pagka ganun pina-flashing yung makina para yung tubig is ma-wipe out, lahat. So ngayon anong nangyari, tingnan nyo, meron pa rin siyang tubig na naiwan. Ang masama doon is nagamit na nila, pina-under na nila. Yung change oil, mga ilang beses nyo nagamit? Hindi naman po masyado. Siguro po mga 3 ganun. Pero dyan lang po sa bayan. Sa bayan, Opo. Yun na nangyari mga paps. Yung dito, tuksan pala. Tsaka po napansin ko po medyo umiingay yung dyan banda sa belt niya. Oo nga, kasi nga sa ano yun, baka anong ingay niya, squirt yung... Hindi naman po Parang- siya parang lumakas lang yung tuga lang. Kaya tingnan natin mamaya, i-scan muna natin kasi medyo tagilid pag ano. Tucson ano ba to? 2010 no? Po. Dual ano ba to?
So wala namang mga nakapula. So yan, wala naman siya mga nakapula. Tignan lang natin yung ano niya, ATAX. Subukan na. So tignan natin, sabi ni sir wala daw tong abante, kaya hindi nila napa-under kahapon. So sa reverse, tingnan natin. Nagre-reverse naman siya. So sa abante, ayun, kumakaldag siya mga paps. Meron siyang kaldag sa abante. Sa reverse, ayan, pag nilagay natin siya sa drive, so ayan, kumakaldag siya, tignan nyo. Ayan, may kaldag siya sa drive. So pag ganitong mga senaryo mga paps, so tignan natin. Hindi pwedeng pakaano yung tignan natin kung abante. Pero ang nakita natin dito is may kaldag siya. Ayan. Ano nangyari? Sir, kamusta? Ano nangyari? Ang dito kasi, yung nabaha, teka, sandali lang sir. Tignan natin. So, wala talaga siyang abante. Wala siyang abante bukod doon. Pag nilipat mo siya sa drive, kumakaldag. Ayan, ni sir. Ito yung customer natin sa sir. So, anak niya yung may-ari nito. Isa pa. Ayun, may kaldag siya. Ang natin dito sir, ayun, pati sa park, sa reverse meron siya. Tapos sa neutral may kaldag. Sa drive, neutral, drive, park, ayun, kumakaldag siya. Hindi siya ang mangyayari nito is ang first move natin dito, ayan, kahit nakapark siya. First move muna natin dito sir is, ang gagawin natin, kasi yung yung langis mo, hindi na i-drain masyado. So nagkukulay pa siya, yung parang 3-in-1 na coffee. So dapat yan ipinlashing. Hindi siya pinlashing Ang ko nga, yung nakaraang vlog ko, siguro mga 3 araw pa lang, 2 beses mo ipa-flashing pag nalubog sa baha at nagkaroon ng para talaga maalis yung tubig. Sabay yung pangatlo, yun na yung talagang langis. Ang sabi naman ng anak nyo, hindi yata ito pinlashing. Kumbaga, din-drain, sabay nilagyan agad ng langis. So, nadoble yung gastos. Sa eto, ang first move natin dito, sir, ipa-flashing din natin itong Flashing? Oo, kasi baka rin to papalitan din ng ATF. Yung ATF ng ko kasi hindi siya. Ayan, may kaldag siya tsaka hindi siya umaabante. Ayan malakas yung kaldag niya. So, yun ang nangyari dito. Ang nangyari, madodoble yung gastos. Kasi nga, yung nilang pina-change oil daw nila is direkta change oil lang, hindi pinlashing. So, yun ang natin dito mga paps. So, wala naman siyang code. Yun lang ang gagawin natin dito. Pa-flashing natin yung system. Tapos yung ATF, pa-flashing din natin. So pag flashing natin noon, titignan natin ulit kung okay na. Kasi pag hindi okay, pag hindi nawala yung mga kaldag nito, ibig sabihin may iba pang problema. Ayun pag nilagay mo sa park, ang lakas. Yan mga paps. Papunta na ulit tayo doon sa sa inayos natin. Yon mga paps, nandito na tayo sa sa Novaliches. Ito yung diniagnose natin na nalubog sa baha, na isulong sa baha. So kahapon tinignan ko kung anong problema nito. Tapos yun nga, nakita natin na ganun. Ngayon is ipa-flashing natin yung nito, yung engine tsaka yung transmission. Yan. Teka, tawagan ko lang si customer. Jack natin.
Ayan na si sir. So, ang gagawin natin dito, una natin ipa-flushing yung engine. Kasi yun yung may nahaluan ng tubig. Ayan. Jackan muna natin. So, yan yung ano, yung nabili niya na langis na pang-flushing. Ito yung pampa-flushing natin. Tapos yun yung ano, lalagay nila pagkatas natin i-flushing. Ito naman yung ATF na nabili niya. Tapos filter, oil filter. Tapos transmission filter. Tapos ito yung pang-flushing ng transmission. So, air filter din, nagpabili rin tayo. Yan. So, simulan na natin to mga paps. So, yan mga paps. Sa Toxol, ito yung drain plug niya. Ito. Yan. 17. Yan. 14. Tapos ito yung oil filter niya. Tapos yung drain naman dito sa transmission natin is ayun. Ito. Teka. Ito. Hindi nakita. Saan ba? Sa transmission, ito yung drain niya. Ito. Ito. Yung malaki. Yan. Ewan kung 22 to o ano. Tingnan natin mamaya. Una nating i-drain muna tong ano, engine. So ayan, mag-change oil. Yung mga views natin. Hello naman. Sila yung may-ari nitong ano, Toxol. So, bibili muna sila doon sa ano, ng lagay natin dito. Ingat kayo, sir. Ayan. Tayo naman dito, mag-ano tayo, lalagay tayo ng langis. Tapos pag nalagyan natin ng langis to, mga pops up, mga ano lang is, pa-flushing muna natin. Pa-startin natin ng 15 minutes, sabay, i-drain natin. Tapos pag na-drain, tsaka natin lalagay yung pang-final natin na langis. So, yan. Ganyan dapat pagka nalubog sa baha o naisulong nyo sa baha is kailangan i-drain, i-flushing para yung tubig kung may nakapasok man is mawawipe out siya o mawawala siya, mahuhugasan. Katulad ng nangyari dito is nagkaroon ng tubig, tapos ang ginawa nila is diretso na change oil lang, hindi nila pinlashing, kaya yung nakita natin may tubig pa na natira, kaya ngayon pa-flashing natin. May sasakyan din kayo, kuya? Meron. Na ano kasi na ilusong daw sa baha ito nung nakaraan. Anong nangyari, pina-flashing, hindi nila pinlashing nung mga ilang araw. Yan, umano yung takbo. Linggo siguro. So mga paps, ayan, nilagyan na natin ng langis na pang-flashing. Ngayon, in-start natin. Yung naririnig nyo, maingay. Yan, maligas-gas. Parang hindi ko alam kung saan nanggagaling ligas-gas nito. Yun, hanapin natin kung saan nagmumula yun. Parang nagkikis-kisang papel ba yan o ano. Tingnan natin, baka sa mga puli. Ayan, maingay. So kahapon mga paps, nabura na natin yung check engine lights na yan. Ang lumabas dyan is yung barometer pressure sensor o yung ano, ano bang tawag dito, yung map sensor, yung ano, yun ang lumabas dyan na ano. Tapos nabura natin yon. Ngayon nandyan na naman yung in-scan ko. Tignan nyo ulit, i-scan ko ulit.
So yun nga mga paps, 'di ba kahapon is yan yung check engine lights na yan nakailaw na yan is binura na natin yung kahapon. Tapos ngayon pag start natin lumabas ulit yan. Ibig sabihin meron pa rin siyang problema. Yung binura natin kahapon is lumabas ulit. Titignan natin kung same. Ayan sa ECM. Yan pa rin yung code na kahapon. So pag natapos yan, pag nag 100%, titignan natin kung ano yung code ulit na nilabas niya, kung parehas ba kahapon o iba. So kahapon ang naano natin is yung parang map ba yun? Tignan natin ngayon kung anong lumabas sa hula. Yan. Tsaka napansin natin mga paps is, 'di ba, nabaha nga ito o nalusong sa baha. Yung wala itong drive tapos meron siyang kaldag sa reverse, sa neutral, tsaka sa drive. Tapos, ayan, tingnan natin. May possibilidad to na yung kasi wala namang nilalabas na na code sa transmission. So, susubukan nga natin tong i-flashing muna tapos i-change ATF. Pag hindi nakuha is malamang to sa loob, parang yung torque converter niya is para may problema, baka pinasok ng tubig. So tingnan muna natin tong code niya. Yung airbag yan, kailangan talagang kailangan talagang palitan yan. So itong ECM, yung kahapon nakita natin na binura natin, read fault code. So yung pa rin, yung manifold, absolute pressure barometer, pressure circuit range, performance. Kumbaga circuit range yung pressure. Yung map sensor niya is may problema yan. So binura natin kahapon, ngayon buburahin ulit natin, pero bumalik siya Ibig sabihin kailangang i-check yon bago burahin to. So check muna natin ulit mamaya. So, patayin na natin yung engine, ipa-flashing na natin, i-drain ulit natin, tapos lalagyan na natin ng final na langis ito. Ito, yung filter natin na ipapalit. Yan. So mga paps, 'di ba natapos na nating i-flashing tong engine niya oil. So napunta na tayo dito sa transmission. Ang ginawa ko, binuksan ko tong subreader niya para dito ko sana magsasali ng dito sana ako magsasali ng ATF. So hindi ko pa naman to na-drain. Tinignan ko muna kung saan tayo pwede magsali ng ATF kasi wala siyang salinan. So sa breather ko nakita. So pagka ko nitong breather, tingnan nyo. Pag inamoy mo, amoy sunog na yung langis ng yung ATF niya. So ibig sabihin hindi to related doon sa nabaha. Nagkataon lang na nasabay doon sa nabaha, na ilusong sa baha. Pero itong kaya pala wala siyang drive, tapos wala naman siyang check engine sa transmission is sunog na yung Pag ganito, alam naman natin na pag sunog na yung amoy sunog na yung ATF niya is internal yan. Ibig sabihin kailangan na yung may papalitan na class o bababa yung transmission, i-overhaul. Yan ang natin mga paps. So tatanungin ko si sir kung gusto niya pang ipatuloy na palitan ko yung ATF or anong decision? Kayo sir? Ano pong choice? Ang kasi nito, pag ganyan kasi, ang first move dyan is papalitan natin yung ATF. So pag okay siya. Pero hindi natin alam kung tatagal o Pero ngayon, nakita ko na, naamoy mo rin, pinaamoy ko sa'yo na sunog. Pag ganyan kasing mga sinyales, talagang need na ng overhaul ng transmission. So, nasa inyo kung gusto nyo pang ituloy yan, is masasayang yan. Kung sakali pero hindi ko naman sinasabi na para kung sakaling ipagawa nyo, makalis din kayo sa kasi medyo mahal din yung ATF. Tsaka itong nakabili na rin sila nung ito.
So, hindi ko muna ikakabit to kasi alam ko masasayang din yan. Mahal pa rin naman yan. So, decision na lang ni sir kung anong gagawin natin sa ano. Yan. So, yun nga mga paps, ang napag-usapan namin ni sir dito is yun nga, kailangan buksan yung transmission, kailangan i-overhaul kasi ang nakikita ko dito is talagang yun na, kailangan need na ng overhaul ng transmission niya, yung mga clutch kasi yun nga, tignan nyo, wala siyang trouble code pero wala siyang drive. Pag ni-reverse mo, meron naman yung reverse, yan. Pero yung pag nilipat mo sa neutral, ang lakas ng kaldag niya, narinig nyo, neutral tsaka drive, neutral, ayan o, drive. Tapos pag ni-reverse nyo, ayan o, naririnig nyo parang yung clutch niya sa loob ng transmission is nag-i-engage, kumbaga parang napupunit o parang may gano'n na maririnig mo yung clutch niya. Tingnan nyo, ayun, narinig nyo, kumakaldag siya, tapos yung clutch niya is yun nga, parang tumutunog yung mga clutch niya sa loob. Ang ano ko dito mga paps is unrelated siya doon sa nalubog sa baha, is hindi naman siya doon, kumbaga nagkataon lang na yung nawala ng ano isinisi nila, yung nawala ng yung nasira mismo yung transmission na nawala ng drive is sinisi nila yung nabaha kasi nabaha daw to o nailubog daw nila to sa baha, nailusong daw nila to sa baha nung nakaraan. So ang sabi niya sa akin, estimate ko daw yung gagastusin ng overhaul, labor and parts, tapos sabihin ko daw sa kanya. So magka-canvas lang tayo, tapos ano man tawag dito, sasabihin natin sa kanya. So dito muna natin tatapusin sa ngayon tong vlog na to. So siguro may part 2 to pag na-overhaul natin yung transmission nito. Sasabihin ko sa inyo o iba-vlog ko ulit yung mangyayari. Okay mga paps, God bless.